everyone! Welcome po sa ating episode. So, nabigyan po tayo ng pagkakataon na makausap at makilala po. Malaman po kung anong istorya ng buhay ng ating pong judge na nag-mayor at ngayon po ay kumakandidato bilang isa pong gobernador dito po sa probinsya ng Eastern Samar. So, para po sa kaalaman ng lahat at sa impormasyon, atin po siyang kilalanin. Tara po at samahan niyo ako. Yan na lang atak na kamo magkakamayada ikapasin pagpautang. Haangon ngay Vice Gov Kamen 40. Pautanga kami tiyo butos, nan babaydan namo na iyo, hintuhay tama patas, nan diri pinulitika nga servisyo. Gov, kilala na po yung kanila pong apelido. Hindi po ba kayo natatakot? Challenging, pero sa takot hindi naman tayo natatakot. Ako natatakot sa aking kandidatura. Talaga sinunod namin yung transparency policy kasi yun naman ang kailangan sa LGU. Actually, yung LGU kinapundan ay Grand Slammer sa SJLG. So ayan, mga kaibigan, nandito na po, kasama na po natin si Gov. Nasanay na ako na Gov na ang tawag ko sa kanya dahil sabi ko nga kanina, papunta naman na yun. Sige, i-manifest na natin. So ayan, Gov, kanina marami na po akong narinig na kwento sa inyo po at talagang pinangangalandakan nyo ng bayan ng Kinapundan na yung good governance talaga at yung story nyo po na nag-sink in po talaga sa akin na you need to sacrifice your profession para lang magsilbi sa dito po sa Kinapundan. Was there a chance po na nag-give up kayo or to the point na gusto niyo na mag-give up kasi parang lumilihis yung yung mga desisyon ko? May time po ba na may ganun kayong decision? Wala. Talaga, sa totoo lang, fulfilling naman yung pagiging mayor dahil marami tayong natutulungan. At by nature, matulungin talaga ako. Kahit nung bata pa ako, high school, nung kaaral ako, kung may opportunity na pwede ako makatulong, tumutulong ako. Kaya nga sabi ko kanina, baka gusto niyo po akong pag-aralin. Kasi po nasa nature na po talaga. Kanina pa kami nag-uusap ni Gov. Sabi ko, mula noon lagi siyang may pinag-aaral. Parang hindi naman to napapagod. Lagi namang nagpapaaral ito. May pamilya din kayo. So, paano niyo po hinahandle yung sa mga anak niyo naman po? Is there a time na sabi, pa, sobra ka na sa pagtatrabaho, 7 PM, nandiyan ka pa sa munisipyo. Isa lang yung aming anak. Isa lang. Third year college na siya ngayon. Yung misis ko naman ay may trabaho naman sa LGU ng Giwan. So, kahit yung aking big part ng aking sweldo ay nagagasto sa pagtulong, hindi naman naapektuhan yung ating obligasyon para sa pamilya. Yun nga, dahil tayo ay matulungin, nung ako ay maging mayor ng pag-upo ko ng 2016, pag-budget namin para sa next year, 2017, naglaan kami ng punto para sa local scholarship namin. Wow. Para makatulong sa mga mahihirap na gustong makapag-aral sa kolehiyo. Hanggang ngayon, nandyan pa yung aming local scholarship program. At marami na kaming natulungan. Gov, yung mga niyo po ngayon, yung opposition po ninyo, yung makalaban niyo po sa politiko, kilala na po yung kanila pong apelido. Hindi po ba kayo natatakot na
Parang kasi yung sinasabi ng ilan pag bago ka, wala ka pang pera. So, Mm. paano ngayon yan? Very challenging, pero sa takot hindi naman tayo natatakot, no? Hindi ako natatakot dahil wala akong pera. Hindi ako natatakot dahil wala akong mayor. Hindi ako natatakot dahil wala akong resources. Hindi ako natatakot sa aking kandidatura. Ang mahalaga sa akin, ibinigay ko yung aking sarili. Hindi ko pinagdamot yung aking sarili para sa mga istihanon na magkaroon sila ng opportunity, pumili. Kasi kung hindi ako tumakbo, wala silang pagpipilian. Oo Yeah. nga po. Pero Parang wala ngayon, namang kaming choice. wala na kayong choice, di ba? Pero ngayon na ako'y tumakbo, may choice kayo. Hindi tayo natatakot. Pagkos kung hindi ako tumakbo, nagiging karga di konsensya na hindi ko ibinigay yung aking sarili. Naging madamot ako. Ito po yung yung Discover Kinapondan. Actually, inilagay namin yung mga possible potential tourist sites ng bayan ng Kinapondan. So, katulad ng Bangun Falls, Panolo ito yun, yung fish sanctuary namin. Of course, yung municipal port doon sa Barangay Santo Niño, yung mangrove areas namin na napakaganda. At iba pang ibang falls, Cambilliam, Lisbigues Falls. Yun po yun. Ito po yung ating compliance ng transparency policy. At ito po rin yung isang indicator sa Seal of Good Local Governance. So ito po yung pinaka foreclosure policy board namin kung saan inilalagay yung mga necessary documents like mga contracts, even the budget, at yung iba pa. So, na mga essential transactions ng LGU para nakikita ng taong bayan kung ano yung mga ginagawa ng LGU ng bayan ng Kinapondan at mabusisi ng taong bayan kung tama ba yung ating mga transactions, financial transactions. Yun po yun. Talaga sinunod namin yung policy, transparency policy kasi yun naman ang kailangan sa LGU. Nabukas yung mga transactions at gusto rin namin maging SGLG passer. Kaya ito yung isang mga kinailangan na i-comply ng LGU. So, na-achieve naman natin yun. Meron na tayo. Opo. Actually, yung LGU Kinapondan ay Grand Slammer sa SJLG from Wow. 2022, 2023, at saka 2024. Of course, hindi lang sa transparency policy yung indicator. Marami sa health services, social protection, solid waste management, peace and order, anti-drug, at financial administration, at saka yung mga historical inventories or properties ng LGU kasama din doon. Yan. Ito naman, ito yung mga naging mayor ng bayan ng Kinapondan from 1947 hanggang ngayon. So tayo yung incumbent. May kamag-anak ka ba dyan, Mayor? Si Angguren, kamag-anak ko yan. Yung si Bagulaya, yung asawa niya, lula ko. Ito si Mayor Magno, ano rin yan, na kamag-anak din. Ito yung opisina. Opisina ko, yung sa staff. Napaka-simple. Pero parang napakaraming ginagawa ni Mayor lagi. Ang daming mga papel-papel. Ayan. Ito na yung aking opisina. Oo. Ito yung aking ginagamit pag nagkakasal. Nag-solemnize ng civil wedding. Kasi si Mayor ay... Dati po akong judge. Ayan. Ito lang yung ating masasabi sa ating mga youngs. Yung dapat tingnan nila, hindi yung age, yung face. Pero yung tingnan nila, yung responsibility na gagampanan ng isang gobernador. Hindi naman para maliitin si RV, o siraan. Yung totoo, wala siyang experience in terms of governance. Kasi first-timer na siyang konsehal. At siya yung kandidato, hindi yung ama. So ako naman,
9 years tayo, naging mayor, may experience tayo sa local governance, at naging judge. So, may sapat tayong karanasan, may sapat tayong competence para gampanan yung obligasyon, na mabigat na obligasyon ng isang gobernador. 23 municipalities and 1 city. So, 22 municipalities and 1 city. Malaking trabaho yan, malaking... kaya yung aking pakiusap sa mga kabataan, hindi nila tingnan yung age at saka yung mukha, kung sino yung bata. Tingnan nila yung future ng Eastern Samar. Kung yung father, 21 years, yung Eastern Samar ay pinakamahirap pa rin na probinsya sa buong Region 8, ano kayang magagawa ni RV? Hindi naman siguro mas magaling si RV sa kanyang ama. Maliban lang kung sasabihin ni RV na talaga mas magaling siya sa kanyang ama. At siguro hindi naman papayag yung ama niya. Itakon una ang Diyos, Kristohano na serbisyo ang bunga. Kay bakit una yung Diyos? Dapat lang siyang una. Kasi yung Diyos hindi nagkakamali. Dapat siya yung una. At may biblical basis dyan. Doon sa Gospel ni Luke chapter 12. Doon sinasabi na mahalin mo yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ang lakas ng buong sarili. At pangalawa, mahalin mo yung inyong kapwa na tulad ng pagmamahal ng inyong sarili. So, unahin ng Diyos. Tapos, sunod na yung tao. Kasi kung una yung Diyos, siguradong hindi tayo maliligaw. Tama po yung landas na ating patutunguhan. Kasi kung tao yung una, alam natin yung tao makasalanan eh. Di ba? Doon pa lang. Doon pa lang, mali-mali na. So, yun. Yun ang malaking pagkakaiba. Sa pangkalahatan, hindi lang sa bayan ng Kinapundan, anong mensahe niyo po ang gusto niyo ipahatid sa lahat po ng mga Estehano? Ito yung ating mensahe at paulit-ulit na mensahe. Once lang itong pagkakataon na daraan. No? Kung gusto niyo yung tamang leadership ng provincial government, tamang serbisyo, patas, malinis at hindi politika na serbisyo, pinulitika na serbisyo, ito yung tamang pagkakataon para kayo pumili ng maayos na leader. At ito yung ating assurance sa ating mga Filo-Estehano na hindi sila magsisisi sa ating leadership. Bagkos sila ay matutuwa, sila ay tatawa, at definitely they will smile. So, Go, maraming Thank salamat. you.